Kailan kaya magkakaroon ng delikadesa or totoong pagmamalasakit ang ibang politiko, hindi ko nilalahat, sa ating bayan? Kaya ko po na itatanong ito dahil mahirap talaga ang buhay ng Pilipino. Kahit anong gawin ng presidente, mahirap ang buhay. Kahit anong gawin, kulang tayo ng pera. At kahit anong gawin din ng Pangulo, meron pa rin pong mga nagsasamantala sa pera at kanilang kapangyarihan para sa kanilang personal at political interest. Kung meron lang pong delikadesa at may prinsipyo ang mga nakapwesto or mga politikong sangkot sa mga illegal na gawain, sinasadya man or hindi, may pag-asa tayo na magbago at umunlad ang bayan natin. Pero hanggat nananatili po na wala silang delikadesa at nangibabaw ang kanilang political at personal interest, mahihirapan talaga ang mahirap at lalong maghihirap. Yan ang totoo. Sa akin pong opinion, analysis sa mga nangyayari, kahit na meron tayong mga lehitimo na isyu na dapat ay pagtulong-tulungan, na resolbahin at ipakita sa mundo na tayo ay nagkakaisa, hindi magawa ng ibang politiko. Dahil ang dating ay sila ay kumakampi pa o pinagtatanggol pa ang nang-aagaw o nambubuli sa Pilipino, especially sa usapin ng West Philippine Sea. Di ba? Only in the Philippines. Wala akong nabalitaan na ibang bansa, ibang lahi, na pag sila inaagawan, sila ay naghahati at sila ay, yung ibang mamamayan nila ay nagiging pabor doon sa nang-aagaw. Dito sa atin, kunwari pa, hindi sila kumakampi. Pero wala namang mga statement na against China. Wala namang mga statement na pagkondena laban sa nambubulit ng aagaw sa atin sa Pilipinas. Yun po yung malinaw. Pero nagkukunwari na sila'y makabayan. Takot na mawalan ng suporta dahil yung kailang political ambition o political agenda ayaw nilang masira. Laging from day one after election, yung kanilang sariling agenda at personal interest ang nangingibabaw. Kasi kung wala kang personal at political agenda para sa iyong sarili, maninindigan ka para sa bayan. Dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Pero ang naninindigan lang ay ang nasa gobyerno na military, police, military, Coast Guard at ibang ahensya. Yung mga ibang politiko na identify na kaibigan, lutang na lutang ang kailang pakipagkaibigan sa China at wala kang madinig sa kahit na anong pahayag tungkol sa mga ginagawa ng People's Republic of China na pang-aagaw sa West Philippine Sea. Mabuti na lang at ang ating armed forces at ang ating Department of National Defense naninindigan dahil yun ang paniniwala ng ating Pangulo at foreign policy ng ating Pangulo. Ilaban ang teritoryo ng ating bansa. Pero alam ba ninyo na yung pong mga ibang politiko na wala ka nang madinig ng malasakit sa West Philippine Sea at mga Pilipinong mangingisda, nagsasabi pa nga huwag na nga daw pag-usapan niya dahil maliit lang. Sila pa yung umiiyak dahil nakuhanan ng pera. Umiiyak sa media at social media araw-araw dahil tinanggalan ng pera. Nakakala mo naman kanila yun. Ang feeling nila kanila yung pera. Yung perang inilan sa inyo, temporary lang. Anytime talaga pwedeng bawiin yan at anytime talaga dapat gastusin niya ng tama. Ay nung tanggalin ay nag-iiyak ka na. At marami na sinasabi. Ginugulo na nga yung gobyerno. Kasi binabanata na nila ang Pangulo, ang Office of the President, ang buong Kongreso at buong Senado. So ibig sabihin nagwawala na sila dahil nakuhanan ng pera. Wala kang madinig na sila'y nagwala para pagmalasakitan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Pagmalasakitan ng bansa dahil mawawala at inaagaw sa atin ang West Philippine Sea kahit na yan ay merong exclusive economic zone na pag-aari ng Pilipinas. Yan ang mga nangyari. So again, balik tayo dun sa isyo ng wala kasing delikadesa at walang totoong pagmamalasakit ng mga yan para sa bayan.
pang sarili lang ang iniisip nila. Maging marunong na tayo sa darating na mga eleksyon. Maging marunong na tayo sa darating na political exercise sa 2024 at 2028. Hindi natin dapat pagkatiwalaan ang ganong mga tao. Maging marunong na tayo lahat o lalo na kayo para hindi na kayo magsisi dahil lahat ng pagsisisi ay sa huli. Mabibilang mo naman kung sino yung totoong para sa bayan na mga senador, congressman o local official. Malalaman mo at kilala mo rin lutang na lutang yung pabor ang pananahimik at manahimik sa isyu ng West Philippine Sea at magsalita man, pumapabor pa sa China. Kino-question pa ang ginagawa ng gobyerno at paninindigan ng mga Pilipino. Yun ang ating babasahin. Kung sino yung may mapili, huwag nating suportahan yan. Kung sino yung mga atat na atat sa pera ng bayan, umiiyak dahil nawala sa kanila ang pera ng bayan, mahirap yung pagkatiwalaan. Maniwala po kayo. Huwag kayong magagalit, lalo na po yung mga followers ng mga taong sa palagay nyo sila yun. Subukan nyong magpakatotoo kayo sa inyong sarili para sa inyong mga anak at inyong pamilya. Masarap ang feeling o pakiramdam pag may paninindigan at malasakit na totoo kaysa sa kakampi o magkakampihan na laban sa paninindigan ng bansa at ng majority ng Pilipino. Mahirap magkunwari. O kung hindi man pagkukunwari, mahirap ang walang paninindigan para sa bayan at sa Pilipino. Yun po yun. Okay? Pero dahil dyan, huwag naman muna tayong, huwag kayong mawala ng pag-asa. Umaasa pa rin tayong magbabago sila. Umaasa pa rin tayo na yung pera natin ay gagamitin nila sa tama. Kaya nga, ang dapat nating pagkalooban sa susunod na mga panahon ay yung taong kapani-paniwala. Yung mga taong pwedeng pagkatiwalaan. Hindi yung sa salita lang, pero malayo ang ginagawa. Wala na nga sinasabi, wala na nga salita, wala pa rin ginagawa. Delikado lalo yun. Yan po. Mahalaga yan. Huwag kayong magagalit sa akin dahil ako'y nagpapakatotoo lang. Real talk lang po ito. Sinasabi natin. Dahil ilang dekada na, paulit-ulit na po ang pang-aabuso nila. Bandang huli nagbubukuhan sila lang pala yung nagsasamantala. Hindi pala talaga nila ginagamit ng tama yung perang pinagkakaloob sa kanila dahil sa kanilang nangingibabaw na personal interest lamang. Nung iba dyan, hindi ko nilalahat. Gising na panahon na, mga Pilipino. Tama na, sobra na ang kanilang pang-aabuso. Kung walang abusado, baka kakaunti na ang mahirap na Pilipino. Kung meron delikadesa at tunay na pagmamalasakit sa bayan ang mga nasa gobyerno noon at ngayon, hindi ko nilalahat, baka maunlad na tayo. Pero ano ngayon? Yan ang pagpapatunay ng kabaligtarang nangyayari at kanilang ginagawa. Yung tunay na kalagayan ng kabuhayan ng bansa at ng mga Pilipino. Yan po ang sitwasyon sa ngayon.